Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ma'abad, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mga kapatid sa Islam, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, ito ay pag-uusapan natin, napakagandang topic, na mahalagang topic, paano natin malalaman ang ating kalaban. So kailangan natin malaman ang ating kalaban para ating matalo ang ating kalaban. Ang problema dito kapatid, ang ating kalaban ay hindi natin siya nakikita. Sino? Siya si Lucifer at ang kanyang mga kabil, mga offspring, bata, mga soldier niya, junud, mga Juyus niya, hindi natin sila nakikita. Paano natin malalaman? Kasi napakarami ng lumalabas ngayon dito, paniniwala ng ating mga folklore na tinatawag nilang paniniwala ng mga ating mga ninuno na mayroong mga multo, mga kapre, white lady, lahat to. Sino kayang gumagawa ng lahat ng to? Ang problema sa mga non-Muslim, limited lamang ang knowledge nila regarding sa mga jinn. Wala silang kilala about sa mga jinn kasi limited lang minention sa loob ng Bible. Hindi nila masyado na pag-aralan anong kakayahan ng mga jinn. At isa sa mga leader ng jinn ay yun na sinatawag nila, ang common pagkakaalam nila, si Lucifer. So ang pangalan niya Iblis. Kaya sa pinangalan ni Allah Ta'ala, Mublis, siya ay Iblis, Ablas ha? Ibig sabihin ng Mublis, wala na siyang mub'adu an rahmatillahi ta'ala. Napakalayo niya na sa rahmat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi na siya makakukuha ng rahmat ni Allah dahil siya ay sumuway sa utos ni Allah ta'ala nang inutusan ni Allah ta'ala lahat ng mga anghel mag-prostrate kay Adam. Yun ay tinatawag na ang sujud doon, hindi yung ta'abbud, hindi mag-worship kay Adam. Yun ay tinatawag na sujud al-ihtiram. Sujud al-ihtiram. Yun ay pagsujud, pag-prostrate kay Adam in honor of Adam. Wa karramna bani Adam. Sabi ni Allah Ta'ala, we honor the children of Adam. So ganun tayo kahalaga sa hadaran ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Special credit tayo ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala kasi mayroon tayong free will. So bigyan tayo ng Allah Ta'ala free will. Pwede tayo hindi sumamba sa ating Diyos na nag-iisang Allah. Pwede tayo sumamba sa maraming Diyos-Diyosan. Mayroon tayong free will. So pagdating natin namatay tayo ay tatanungin ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inshallah Ta'ala si Iblis, yun ang pangalan niyang, tunay na pangalan niya ay Azazil. Before sa pinangalan ni Allah Iblis, ibig sabihin rejected. Siya ay humiliated na sa hadaran ni Allah Ta'ala. So, siya ay ang Iblis. Ang pangalan niya dati ay Azazil. So, isa siya parang general na dito sa buong mundo. Siyang ginawang leader. Kaya lang pagkakaalang naman ng non-Muslim, siya ay isang anghel. May tinatawag nilang black angel. Walang such black angel. Lahat ng mga anghel nilikha ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Napakarami ng anghel. Hindi natin alam gaano sila kadami. Yaf'aluna ma yu'maru. Lahat ng mga anghel sinusunod anong utos ni Allah Ta'ala. Walang anghel na sumusuway kay Allah Ta'ala. Wala silang free will. Ginagawa nila ang gusto ni Allah. Bagkus tayo mga tao at mga jinn, meron tayong free will. Ngayon, aalamin natin anong kakayahan ng mga jinn. Una-una, sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Si Iblis, si Lucifer, sabi ni Allah Ta'ala, nakikita niya kayo at ang kanyang mga bata, nakikita nila kayo min haythu la tarawnahum. At hindi nyo sila, sabi ni Allah, nakikita. Bakit? Kasi ang word jinn, from the root word Arabic, jinn, yun ang madda, ibig sabihin, ang material na ginamit sa word, from the word Arabic, hum alamun ghaibiyun makhfiyun anna. Ang ibig sabihin na ma'alamun ghaibiyun makhfiyun anna, sila ay jinn from the word na nakatago sila. Hindi natin nakikita ng naked eye. Sabi ni Allah, hindi mo sila nakikita. Pero nag-exist sila. At ngayon, pag-aaralan natin anong mga kakayahan nila. وَلِهَذَا جَاءَتِ الْمَادَّةُ مِنَ الْجِمْ وَالنُّونِ وَهُمَا يَذُلَّانِ عَلَى الْخَفَاءِ وَالْإِسْتِتَارِ. Sabi dito ni Sheikh Uthaymin, sila ay, from the root word, meron siyang jim at saka nun sa Lugha Arabiya, sila ay tinutukoy doon ay al-khafa, al-istitar. Ibig sabihin ng al-khafa, ito ay nakatago at hindi nakikita ng naked eye. Katulad ng from the word Jannah, ang Jannah meron jim from letter J and nun and letter N sa Arabic. Jannah hindi mo nakikita, pero yun ay bishara, yun ay good news ibibigay siya ni Allah Ta'ala. Gaano kagandang Jannah, hindi pa siya nakita ng naked eye. Hindi pa siya nakita ng mata, hindi pa narinig ng tenga, at hindi pa naabot ng ating ilusyon. Ganun siya kaganda. So for example, al-Junnah ay shield. Hindi mo rin, yun ay shield, nakatago, at ang jinn ay hindi natin nakikita. From the root word din, ins, kasi kukunin natin dito sa sinabi ni Allah Ta'ala, wa khalaqnal jinn
Ma khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun. Hindi namin create ni Allah Ta'ala. Sabi ni Allah, hindi namin ginawa ang mga jin at saka tao except to worship Allah. Liya'buduni. Sasambahin si Allah. From the word ins, ang ins naman, summu bidhalik li'annahum la ya'ishuna biduni inas. Ang tao naman from the word ins, anasa, ang uns, ibig sabihin ng uns, ito ay ta'aruf bainahum. Ta'arafa bainahum. Ito ay pagkakilala ng isa't isa. Kaya nga ang tao, sinasabi ng sayings, no man is an island. Hindi ka pwede mabuhay mag-isa. Kailangan ka mayroon as a leader or magtitira ang tao as a community. Kailangan ng ta'aruf, magkikilala-kilala. So, ganun ang nature ng tao. Kaya ang tao, hindi talaga sila mabubuhay kung walang leader. Kaya binigyan tayo ni Allah Ta'ala ng leader who is righteous, na i-guide tayo sa tama, yun ang mga propeta. Kaya lang problema sa atin, hindi natin makopya ang role model natin, mga prophets, kasi hindi natin pinag-aralan ng mga prophets. Bagkos ang pinag-aralan natin, Hollywood, mga star, sila ay mga awliya ng syaitan. Awliya o syaitan, sila ay mga kaibigan ng syaitan, pinag-aralan natin, kaya ginagaya natin. So, yun ang magiging problema. Kaya pag ang idol mong buhok parang manok, nagbubuhok ka parang manok kasi yun ang idol mo. Ganun ang tao, no man is an island. Ibig sabihin nun, wahum ya'nusu ba'dukum li ba'd. Ibig sabihin, nagkikilala-kilala sila, yataharraku ba'dukum li ba'din ila ba'din. Ibig sabihin, sila ay gumagalaw isa-isa't isa, yun ang mga tao. So, ang jin, wal jan khalaqnahu min qablu min narin samum. Ang mga jin ay ginawa ni Allah Ta'ala from smokeless flame of fire. Ibig sabihin na parang pure na fire, doon sila ginawa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, na talagang special ang paggawa din sa kanila ni Allah Ta'ala. Sa kabilang aya, wa khalaqal jan min marijin min nar. Ginawa sila ni Allah sa smokeless, na talagang pure, pinili doon ang pinaka-the best na fire, doon sila ginawa. Kaya nga si Iblis, si Lucifer, na tinatawag na Iblis, si Lucifer, pagkakalam ng mga non-Muslim, doon siya nagyabang ng sinabi sa kanya ni Allah, mag-prostrate kay Adam, sabi niya, aasjudu liman kalaktatin. Bakit ako magpo-prostrate sa kanya, ya Allah? Ginawa mo siya from clay. Because ang tao, ginawa ni Allah Ta'ala in different ways. Kaya pag nag-aaral pa tayo dati, tinuturuan tayo, paano ba lumikha ang Diyos? Nagluto daw ang Diyos ng nahilaw, yun ang mga maputi, at nang nasunog, yun ang mga maitim, at yung tama-tama lang yun ang Pinoy. Hindi walang katotohanan yun. Bagkos ginawa tayo ni Allah Ta'ala in different clays. Nakalagay sa rubgo ng Quran, doon sa hadaran ni Allah, ginawa tayo from clays. Yung clay ginawa tayo, different clays, iba-ibang klase ng clay. Mayroong clay na layyin, napaka-soft. Mayroong clay na shadid. Ito ay al-salbun. Ibig sabihin ng salb, ito ay hard, shadid. Mayroon clay na red, ahmar, may abiyad, mayroon white, may black clay. So, lumabas ang mga tao sa different color, sa different ng clay. Ginawa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inutusan ni Allah ang angel of death, kunin ng different clay. Tapos, nilagyan ng tubig. Kaya nga lahat ng tayo, wa ja'alna minal ma' kulla shay'in hayy. Lahat ng ginawa ni Allah Ta'ala from water. Kaya sabi ng scientist, lahat H2O. Ginawa tayo from water. Bakit tayo pinapawisan? Kasi galing tayo sa water. Nang nilagay na ni Allah Ta'ala ng water, from dust, nilagyan ng water, tapos nilagyan ng clay, hanggang sa yung tubig. Ibig sabihin, malapit na maubos ang tubig, tapos nagiging sticky na siya. Yun ang tinatawag na tinul lazib, sticky clay. Tapos nang umitim na siya, pinatagal ni Allah doon sa hadara ni Allah Ta'ala, yun ay naging, ang tawag sa kanya ay al-hama'in masnun. Tinatawag siya black-hearted mud. Sticky na siya pero may amoy na siya. Tapos nilagyan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng design, salsal, kalfakkar. Tapos nilagyan ni Allah ng design, tapos nilagyan na ng itsura. Kaya nga ang punishment ni Allah Ta'ala sa mga sila gumagawa ng mga Diyos-Diyosan, gumagawa ng mga clay, gumagawa ng mga idols, o mga images of tao o hayop na ginawa nilang sariling kamay, mga sculpture, sasabihin sa kanila ni Allah sa Yawm al-Qiyamah, sa araw ng paghuhukom, ahyuma kalaktum, bigyan nyo soul bigyan nyo soul ang inyong ginawa. At hanggang hindi nila mabigyan ng soul, hindi sila papaalisin ni Allah Ta'ala doon sa impyerno. Ganon ka grievous ang tinatawag natin idolatry. So kaya lang Satan, pinapaano tayo sa idolatry, hindi natin alam, kaya kailangan natin malaman. So nang ginawa ni Allah Ta'ala, dahil si Allah ay creator, mayroon na nakalagay na si Adam sa clay, nilagyan siya ni Allah ng shape, yun ay tinatawag na salsal al-fakhar. Tinatawag na siya clay, nakashape na siya, tapos parang clay of pottery. Fakhar. Pag
kinatok mo siya, tumutunog. So doon pa lang in the beginning, kalaban na si Lucifer. Hindi pa sa inutusan ni Allah Ta'ala mag-prostrate. Nang nakita niya si Adam, nang nakita ni angel na mga anghel si Adam, ginawa pa, wala pang spirit, natakot ang mga angel. Nang nakita niya, mas natakot si Satanas, si Iblis, si Lucifer. Ang ginawa niya, pumasok siya sa ilong, pumunta siya sa katawan, lumabas siya sa puwit ni Adam, sa likod ni Adam, at sinasabi niya, hada kalkun layat sa malik. Itong ginawa ni Allah walang kwenta. Yun, hindi pa sa inutusan ni Allah mag-prostrate kasama ng anghel. Nagkaroon na siya ng hasad, envy kay Adam. Tapos sinabi niya, la insulit sa aliyya. La insulit sa aliyya. Kung wa insulit sa alik. Kung ako binigyan ni Allah Ta'ala ng authority over you, laguyannak, ikaw ay didulud ko. Wali insulit sa aliyya. Kung binibigyan ka ni Allah Ta'ala ng authority over sa akin, papahalagain ka ni Allah kaysa sa akin, laasiyannak, at hindi kita ipa-follow. So ngayon, kailangan natin malaman sino siya. So inshallah Ta'ala, yan ay si jin. Ang mga jin. So sinabi ni Allah Ta'ala, katulad sa isang ayah, sinabi ko dito, وَخَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سَلْسَالٍ مِنْ masnun. So ginawa ni Allah Ta'ala ang ins min salsal min masnun. So waljan khalaqnahum min qablu minan nari samum. So ang jin ginawa ni Allah Ta'ala ay samum. So smokeless clay na apoy, doon sila ginawa, pinili na pinakamagandang apoy, doon ginawa ang mga syaitan. Si Iblis at ang mga jin na hindi natin nagkikita. Walaqad zara'na li jahannam kaseeran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Sabi ni Allah Ta'ala sa ayat suratul A'raf, ang mga tao, ginawa namin ang mga tao, karamihan ng mga tao at mga jin, ginawa namin, sabi ni Allah Ta'ala, at karamihan sa kanila ay makakapunta sa impyerno. Bakit? Mayroon silang heart pero hindi ginagamit ng mga buti ang heart. La yafqahuna biha. Mayroon silang nakikita at hindi nila ginagamit ang tamang daan para makita nila ang tamang daan. Mayroon silang tenga at hindi ginagamit ang tenga para malaman ang katotohanan. Ulaika kal an'am, sabi ni Allah, katulad sila ng al'am, kasel, katulad sila ng hayop, balhum adal. Ang hayop walang isip. Ang hayop walang isip. Kung ang hayop hindi nagdadamit sa gilid ng daanan, wala silang isip, wala silang haya, wala silang modesty. Wala silang modesty. So ikaw, mayroon kang isip, alam mo masama, pero ang ginagawa mo, parang hayop. So ibig sabihin, mas masahol ka pa sa hayop. Kaya sabi ni Allah, balhum adal, mas masahol pa sila sa hayop. So, mayroon ang mga jin katulad ng tao, kaya lang hindi lang natin nakikita. So, kaya nga sinabi ni Allah Ta'ala kay Iblis, Lucifer, nang ayaw niya mag-prostrate kay Adam, tapos nangingisa kay Allah Ta'ala ng respite. Sabi niya, bigyan mo ako ng respite. La in akhartana ila yawm al-qiyamah laahtanikanna duriyataw illa qalil. Sabi ni Iblis, bigyan mo ako, sabi niya, ng respite until yawm al-qiyamah. Sabi ni Lucifer kay Allah Ta'ala nang hindi siya nag-prostrate, at gagawin ko ang lahat, dadalhin ko ang son ni Adam papunta sa impyerno dahil sa kanila, kaya nagalit ka sa akin, O Diyos ko Allah, at gagawin kong lahat para makabutas sa impyerno. Sabi ni Allah Ta'ala, Izhab, faman tabi'aka minhum, fa inna jahannama jazaukum jazaum mawfura. Sabi ni Allah Ta'ala, sige, dali mo ang gusto mo dalhin. At sinong sasama sa'yo? Napakalaki ng impyerno, susunugin ko kayo lahat doon. Pero kung pupunta mo sa paniniwala ng mga non-Muslim, si Lucifer daw ang mayari ng impyerno. Hindi siya ang mayari ng impyerno, bagkus susunugin siya. At alam niya, susunugin siya, doon na siya magpakailaman sa impyerno, matatanggap na yun, pero gusto niya dalhin lang ang mga tao. Pero pagdating sa kabilang buhay, yun ay dideny niya. Lahat ng mga bata niya namamatay, siya lang hindi pa mamamatay. Bakit? Binigyan siya ni Allah Ta'ala, innaka minal mundarin. Binigyan siya ni Allah ng respite. Ibig sabihin, nangingi siya ng respite, mamamatay siya sa yawm al-qiyamah, doon lang siya papatay ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. So yun mga kapatid sa Islam, yun si Lucifer. Kaya sinabi ni Allah Ta'ala sa kanya, fastafsis man istata'ta bisawtik. Gawin mong lahat, ay yung tinatawag istifsas. Istifsasi, yun ay provocation, yun ay incitement, na gawin mo ang lahat, gawin mo, i-arouse mo ang desire ng mga tao, sabi ni Allah, i-arouse mo ang desire ng mga tao, gawin mo ang lahat para madala mo sila sa maling landas. Gawin mo lahat, pero hindi mo madadala ang tunay na believer na pinili ko, sabi ni Allah Ta'ala. So gagawin niya, through music, shout,
Uutusan niyang tao gumagawa ng masama, pinapagaganda niyang masama, ang masama maganda sa paningin mo. Ganun ang gagawin ni Shaitan hanggang tayo ay lahat madala doon sa impyerno. At yun ang gusto niya para manatili tayo sa impyerno kasama niya mga kapatid sa Islam. So ano itong mga jinn na to? Ang mga jinn mga kapatid sa Islam ay hindi natin nakikita. Hindi lahat ng ating hindi nakikita, hindi natin paniniwalaan. Yun ang problema sa mga atheists at agnostic, hindi sila naniniwala kung hindi mo nakikita. Kaya sinabi ni Allah Ta'ala, bal kaddabu bima lam yuhitu bihi ilm. Sabi ni Allah Ta'ala, bi'ilmi, bal kaddabu bima lam yuhitu bi'ilmi. Sabi ni Allah Ta'ala, kasi dinideny nila kung ano hindi nila naabutan ng kanilang knowledge. Kaya being a believer, kailangan maniwala ka sa hindi mo nakikita. Ngayon, hindi naman tayo pinabayaan ni Allah Ta'ala. In-inform niya tayo about sa mga jinn through prophets and messengers at nilagay niya sa book kung paano natin malalaban. Makakagawa tayo ng taswir, picture ng mga satanas na to para hindi tayo madulod. Ang problema sa atin, hindi tayo nag-aaral at hindi tayo nangingin ng guidance kay Allah, kaya nadidilud tayo. Ang dami nating nangyayari sa atin at ang connection dito sa religion, dinidulod tayo ng satanas at wala tayong kaalam-alam. So, una-una, may mga knowledge hindi naabutan ng dati. Katulad dati, hindi natin alam gaano kagandang mga sound sa universe. Ngayon, nalaman natin mayroon na mga sound sa mga universe. Recently lang na-discover natin yung mga radio na lahat yan, mga sound wave. Recently lang natin na-discover. Pero dati, 100 years na nakadaan, walang tao nakakaalam noon at dinidinin ng mga tao doon. It doesn't mean hindi mo pa na-discover, hindi ka maniniwala at pwede may deny. Kasi ang mga jinn ay hindi sila nakikita. Kasi remember mo kapatid, ang knowledge ni Allah napakalaki. Walau anna fil ardi syajaratin aqlam wal aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atul abhur ma nafidat kalimatullah. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, kung ang mundo ay katulad ng kahoy, kung ang mundo katulad ng kahoy ng aklam, ibig sabihin ng pens, napakarami, at ang ink ay bahar. Ang bahar ay tinatawag natin ink, ito ay ang dagat. Tapos, ang ink ay dagat dito sa mundo at dadagdagan pa ng 7 dagat, kasing laki dito sa mundo, gagawin ink at ipagsusulat lahat sa knowledge ni Allah, hindi mauubos ang knowledge ni Allah. Ganon kalaki ang knowledge ni Allah. Walang makakalampas sa knowledge ni Allah. Wala yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima yasha. At walang makakalampas sa knowledge ni Allah Ta'ala except kung sino lang ang bibigyan niya ng knowledge. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ganon kalaki ang knowledge ni Allah Ta'ala. So ang mga jinn, at hindi natin alam ang kakayahan ng mga jinn mga kapatid. Ang jinn, dahil ginawa sila from fire, kaya nila kumopya ng mukha ng tao kahit sino. Except ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at mga prophets, lalo na si Prophet Muhammad, prinotekan ni Allah Ta'ala para makopya ang mukha niya. Lahat ng mukha kaya nila ikopya. Kaya maraming taong nadidilud ng satanas dahil ang pagkakaalam nila, ang nakita nila sa panaginip nila, si nanay nila, lola nila, apo nila, yung pala ay satanas. Ganon ang ginagawa ng satanas. At nagpapanggap din sila mga multo. Ilang na mga jinn na na-encounter ko. Karamihan sa kanila nagbalik Islam. Sila na mismo nagsabi sa akin ng mga tao madaling utuin. Nang nagbalik Islam ng jinn, yumakap na si Islam kasi 3 klaseng jinn. May Muslim, mayroon non-Muslim, mayroon Shaitan. Ito yung mga devil na tinatawag mutamarridun. Ito yung mga rebellious, mga rebels. Ito mayroon mga jinn na tinatawag awamir, nakatira sa bahay. Katulad nagpapanggap sila ng mga ahas. Kaya meron sa Islam, tinuruan tayo ni Propeta Muhammad, kung makakita ka ng ahas sa bahay, sabi nila bantay sa bahay na ahas. Kung siya ay jinn Muslim, i-remind mo siya within 3 days. Sasabihin mo siya, kung ikaw ay jinn Muslim, dapat umalis ka sa bahay na to. At pag nakita kita after 3 days, papatayin kita pag hindi ka aalis. Kasi baka jinn Muslim siya kung aalis siya. Kung hindi siya umalis, yun ay Shaitan. Ang jinn, pwede sila magpanggap na ahas. Pwede rin sila magpanggap na kalb. Iba-ibang klase ng mga jinn. Pwede sila, nakakagawa sila ng mga aso, na itim na aso, pusa. Ang mga jinn, nagkikita rin sila ng aso, ng mga himar, ng mga donkey. May mga nakikitang hayop na hindi natin nakikita. Katulad ng mga beast, nakikita nila ang velvet, nakikita nila ng rays, ng ray lights ng araw, kahit mayroon clouds, ganun kalakas ang sight ng mga beast. So, nakikita mo, ang mga hayop, nakikita nila mga jinn, tayo hindi natin nakikita. May mga tao certain, pinapakita sila ng jinn, yung iba po nag-i-exist, pumapasok sa katawan ng tao, pero hindi nila alam ang tunay na itsura ng Shaitan, ng jinn. Kasi ang jinn pwede magpanggap
katulad ng idol mo. Kung ang idol mo, sabi mo, ikaw ay babae, sabi mo, idol ko si Aga Mulak, gwapo, yun ang kokopyahin ng syaitan sa dream mo. Si Aga Mulak, makikita mo sa dream mo. Kung ikaw na malalaki, idol mo, sabi mo, idol ko ang mga babaeng sexy o si Marian Rivera, yun din ang kokopyahin niya. Ganon ang syaitan. Kaya niya kopyahin. Hindi siya magpapakita ng tunay itsura niya. Hindi siya magpapakita ng tunay itsura niya. Katulad ng isang saint na nagpakita sa kanyang Satanas, nagpanggap kamukha ni Mary. Sabi niya, ako si Mary. Ang ginawa ng pari na yon, dinuraan niya yung mukha ng ano na yon, ng babae na yon, ng nagpanggap na Mary, nakabelo, magandang babae, tapos lumabas ang tunay na itsura ng Satanas. Sabi niya, paano mo nalaman ako to? Sabi ng lalaki na yon, imposible magpakita sa akin si Mary. Sabi ng pari na yon, alam ko ikaw ay Satanas. Ganun ang Satanas, paano siya mangnilud? Dinidulod ka niya kasi kaya nga doon ang problema sa'yo pag ikaw ay non-Muslim at ang paniniwala mo nakalagay lamang sa kung ano nakikita mo, doon ka madidulod. For example, kaya nga ano bang paniniwala ng Islam kung namatay ba nga ba si Jesus sa cross o hindi? Alayhi salatu wassalam, may the peace and blessings of Allah be upon him. Malapit siya kay Allah Ta'ala, chosen by Allah Ta'ala, the greatest messenger of Allah, and ang nanay niya, chosen woman of the world na pinili ni Allah Ta'ala. So ang tanong dito, paano kidi-discuss regarding kay Jesus Christ? For example, kung nandun tayo sa time ni Jesus Christ, at sasabihin mo sa akin, ako ay believer, naniniwala ko sa ghaib, naniniwala ko sa unseen, at alam ko lahat ng gagawin ni Allah Ta'ala, walang imposible kay Allah. Pero ikaw mismo, nandun ka sa sin, sinabi mo, brother, nakita ko with own naked eye, namatay si Jesus, na-crucify sa cross. Pero sasabihin ko sa iyo, hindi. Ang tunay ni Jesus ay nandun na sa langit, nilifap ng God Almighty. Yung nakita mo sa cross, muka lang ni Jesus. Pinalitan ni Allah ang muka ng isang lalaki, pinamuka siya ni Jesus, yun ang tunay na patay nila. Yung lalaki na yun, pinamuka siya ni Allah ng Jesus, pero ang tunay ni Jesus nandun na sinave ni Allah. Walang prophet ni Allah, pinabayaan niya. Si Moses, sinave niya. Si Abraham, tinapon sa apoy, sinave ni Allah Ta'ala, ginawa ng apoy Erkon. Si Moses, hiniw ang dagat. Si Noah, sinave siya. So, Jesus Christ, ang Muslim, niniwala, sinave din siya. Pero anong sasabihin mo sa akin? Kasi naked ang pinatitingnan mo, naked ay. Sabi mo, hindi, nakita ko ng dalawang mata ko. Doon ka nagkakamali minsan. Kung tinitignan mo sa mata mo, doon ka mismo dinidulod ng Satanas. Kasi ang Satanas, doon siya magaling mangdilud sa mata. Kaya maraming tao na dilud. In fact, mga kapatid, sa Islam, sasabihin ko sa inyo, na-create ang Christianity just for the sake of vision. Ginawa ni St. Paul ang Christianity, ninispread niyang Trinity riddle, thalathatu akanim, three divine God. God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. Hindi siya kinilala ng mga disciples kasi 90 years ang gap nila ng Jesus Christ. Hindi siya kinikilala ng disciples kasi si St. Paul, siya ay crusader. Siya ay pinapatay niya ang tunay na follower ni Jesus Christ. Ang tawag sa follower ni Jesus Christ ay muwahidun. Those who worship one God. Naniniwala sa one God. Naniniwala sa 10 Commandments. Naniniwala sa commandments na tinuturo ni Jesus. Pero ang ginawa ng Satanas, on the way, road to Damascus, doon that time, crusader pa si St. Paul, on the road sa Damascus, sabi niya, meron siyang nakitang vision. At sabi niya, nakita niya naked eye. Sa isang dream, sabi niya, vision. Tapos sabi niya, nakita ko ng naked eye ko. Sabi niya, Paul, sa Corinthians, basahin niyo, bakit mo ako kinakalaban? Why do you kick against the pricks? Bakit mo ako kinakalaban? At sinabi niya, ikaw na Paul ang 13th disciple ko. Ibig sabihin, kinonsider ni Paul sa 13th disciple. At nagpakita sa kanya itsura ni Jesus. Ang tanong, alam ba ni Paul ang itsura ni Jesus? Sure ba sa si Jesus ang nakita niya? Hindi niya alam. In that day, for that moment, 1 billion mahigit Christianity na dilud dahil lamang sa dream na yan. Ginawa ng Satanas. Ilan na sa atin ngayon? Bago lang ngayon, yun dyan sa Davao, si Kibuloy. Sabi niya, nakita ko rin ang Diyos. Ngayon, gumawa siya ng appointed son of God. Nakita ko sa taas ng bundok. Maraming mga Sufi din gumagawa sa mga bundok. Nakita kong Diyos. Walang nakita sa Diyos. Nakalagay sa Gospel of St. John, ang tunay na Diyos, hindi mo makikita, ni hindi mo marinig ang kanyang boses. Walang nakakalam. Doon pa lang sa kabilang buhay makikita mong tunay na Diyos. Hindi mo marinig kanyang boses at hindi mo siya makikita ng naked eye. Lahat ng nakikita mo, created being lamang. So, yun ang ginawa. Kaya marami sa atin nadidilud. Nagpapanggap ang Satanas kamukha ni Jesus. Guwapo. Siyempre, hindi magpapanggap sa yung Satanas na pangit. Tatakbo ka. Guwapo, blue eyes, may poly nose, straight nose, tapos may beard. Makita mo, sabi, nakita ko si Jesus. O nakita ko si Mary.
Lahat ito ang gumagawa Satanas. Yung mga multo na yan, sila mismong gumagawa. Mismo jin na nagsabi sa akin. At before pa sinabi sa akin ng jin, alam ko na yan, sinabi na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga, nakakalungkot, lil asaf, ma'al asaf, nakakalungkot, marami sa mga non-Muslim na papasama sa mga non-Muslim. Pag nakakita sila ng mga bulalakaw, magwi-wish. Yun kasi ginagawa ng non-Muslim, nagwi-wish. Ang tanong, bakit ka magwi-wish? Alam mo ba bakit may bulalakaw? Shihab? Ang shihab ay meteors na bulalakaw, galing sa stars. Ang stars, three purpose ginawa ni Allah Ta'ala. Three purpose lamang. Kung i-interpret mo maliban sa three, hindi mo na kaya. Three purpose na. Unang purpose ng star ginawa ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala, rujuma lishayatin. Sila ay ginawa ni Allah Ta'ala ang star para maging missile, para itama sa mga Satanas. Pangalawa, no? Magiging siya? Kompas. Litahtaduhu biha fi dhulumatil barri wal bahar. Magiging kompas mo sa bar wal bahar. Sa dagat o sa lupa. Kung ikaw nalalawa, titignan mo siya, magiging kompas. At yung pangatlo, zinatud dunya, decoration siya dito sa mundo. Other than three, hindi mo na kaya interpret ang stars. Hindi mo kayang abutan. Kahit may telescopic sa taas ng langit, hindi mo kaya abutan. Pero bakit ka nag-wish? Hindi mo ba alam? May mga jin lumilipad, kapatid. Before pa dumating, ni-reveal ni Allah Ta'ala ang Quran, ang mga jin na sinasabi ng mga propeta Muhammad, sinasabi na ng mga propeta. Pero nang dumating na yung Quran, nilagyan sa ni Allah Ta'ala ng zeal ng mga jin at lumilipad sila sa taas ng langit, mayroon limitation lamang paglipad nila. Doon lang sa Baitul Izzah, hindi sila makakalampas. At doon ang ginagawa nila, kaya sabi ni Propeta Muhammad, minsan napapansin nyo, sabi ni Propeta Muhammad, tama ang sinasabi ng mga foretellers at mga soothsayers. Bakit tama? Ang ginagawa ng Satanas, kung mayroon ipag-uutos si Allah Ta'ala, for example, next year mayroon darating na tsunami, mayroon mamamatay na tao, ganito, or malaking tao mamatay, o sino mamatay, ang gagawin ng Satanas, mga Satanas, pupunta sa taas ng langit, lilipad sila. Nakakalipad sila. Pagdating nila sa taas doon, pakikinggan nila doon. Tapos sa mga ngil, takot na takot kung mayroon revelation galing kay Allah Ta'ala, hanggang sabihin nila, ang Allah pinakamataas. Anong sinabi ng Diyos? Siya ay pinakamataas. Tapos sasabihin na doon ang utos ni Allah Ta'ala, makikinig, magnanakaw ang mga jin. Tapos papatamaan sila ng Allah Ta'ala galing sa star, kasi ang star, ayan ay napakainit ng star. Mas mainit pa yan sa araw. Kaya nagproduce siya ng napakamaraming meteors na mainit. Masusunog din ng Satanas. Ang Satanas, ginawa sila sa apoy, pero sa apoy rin sila mamamatay. Katulad sa atin, ginawa tayo from clay, pero kaya tayo patayin ng clay, ng hollow blocks, ng semento. Kaya tayo patayin doon, di mismo tayo ginawa, pero kaya tayo mamatay ng hollow blocks, ng clay. Ganon din ng Satanas. Ginawa sila from fire, pero mamamatay rin sila sa fire. So, tatamaan sa kanila. Mayroon sa kanila before tatamaan mamamatay, masasabi nila yung narinig nila hanggang darating doon sa foretellers at soothsayers at sasabihin ng narinig nila. Kaya sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magtataka kayo, mayroon tama na sa sinabi nila. Ibig sabihin noon, yun ang nanakaw, pero ang gagawin ng Satanas at ang soothsayer at ang foreteller, dadagdagan ng 100 lies. Kaya karamihan ang pupuntahan mo sa mga manghuhula, mga foretellers, mga soothsayers, karamihan ang sasabihin nila sa iyo ay kasinungalingan. Kung mayroon man tama doon, yun ang tunay na nanakaw. Kaya mismo mga tao iba, yung mga nag-aaral, katulad sa aming mga ninuno namin dati, nag-aaral sila kung malalaman nilang kamatayan, ganun ang nangyayari. Pag nakikipagkaibigan ka sa Satanas, pwede ang Satanas, pag nananakaw siya doon, sasabihin niya sa'yo, baka ikaw nang mamamatay, malapit ka na mamatay. Nagnanakaw sila doon. Pero ang tanong, kung sasabihin sa'yo ng Satanas na mga ganito, mga information na ganito, katulad ng ginagawa ng mga magician, lahat ng ginagawa nila, tunay yan, nakakalipad sila, mga ganyan mga ginagawa nila, yan, binubuhat sila ng Satanas. Ginagawa lahat ng Satanas yan. Nakakalakad sila sa tubig, hindi sila nalunod. Lahat yung ginagawa ng Satanas. Ang tanong, ginagawa ba yan ng Satanas? Bubuhatin sila, lahat yung gagawin libre? Walang libre. Gagawin lahat ng Satanas, tatakpan ka ng Satanas, tutulungan ka ng Satanas, gagawin ng Satanas para sumikat ka, pero ang kapalit, ikaw ay sasamba sa Diyos-Diyosan kay Allah at huwag ka sasamba sa tunay na Diyos at pag namatay ka, siguraduhin ng Satanas, ikaw ay mamamatay, magpakailanman ka na sa impyerno at hindi ka na makakalis sa impyerno magpakailanman. Yun ang hadaf, yun ang goal ng Satanas. Gagawin niya ang lahat para mamatay ka, gumagawa ka ng katambal kay Allah Ta'ala. Tama yan. Yung mga anting-anting na ginagawa lahat yan, galing yan sa Satanas. At ang kapalit niyan, at para hindi ka tamaan, tatakpan ka ng Satanas, pero ang kapalit niyan, mapapalayo ka sa tunay na pananampalataya sa tunay na Diyos, at lahat ng may anting-anting, lahat ng mga may magic niyan, lahat sila namamatay pa rin. Kasi walang tumitibay dito sa mundo, lahat mamatay. Kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbik dzul jalali wal ikram. Lahat ng nasa mundo at sa nasa langit, mawawala except si Allah lamang matitira. Full of majesty.
Allah subhanahu wa ta'ala. Yun mga kapatid sa Islam. So, lahat yung ginagawa ng jin. Kaya nga si Sheikh Qadir Jailani, subhanallah, si Sheikh Qadir Jailani, yan ang ginagawa ng ibang sufi, sinasamba siya ng ibang sufi. Kasi marami mga sufi, nag-muhalat, nag-exaggerate, naghulo. Sabi nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadis, iyakum wal hulo, umalis kayo sa hulo, huwag kayo mag-exaggerate. So, nag-exaggerate ang mga sufi. Pag binabanggit mo si Sheikh Qadir Jailani, nagbabow down ganyan. Pero si Sheikh Qadir Jailani, siya ay madhab Hanbaliya, Hanabila. Siya ay madhab na Hanbaliya at ang akida niya ay Ahlus Sunnah wal Jamaa at hindi siya gumagawa ng katambal kay Allah Ta'ala. Tingnan mo gaano kagaling ni Sheikh Qadir Jailani rahimahullah. Ginaid siya ni Allah Ta'ala sa knowledge. One time nandoon siya sa Sawma'a, sa cell niya, nag-worship. Wayara arshan adiman. Nakita niya napakalaking arsh sa harap niya. Ang Satanas, nagpanggap sa kanya sa harap niya. Kung ikaw, nasa harap mo, nasa taas mo, nakaputi, gwapo, anong iisipin mo? Dalawa lang. Kung di ang anghel Diyos ang nakita mo. Kung di ka nakita ng anghel Diyos, hindi mo alam Satanas pala yun. Pero si Sheikh Qadir Jailani, alam niya. Nang nakita na yun, sabi sa kanya ng Satanas, Ya Qadir, ana rabbuk. Ana rabbuk. Inni halaltu lak ma haramtu ala ghairik. O Qadir, ako ang Diyos mo. At lahat ng obligation sa Islam, hindi exempted ka na. Lahat ng gusto mo gawin mo. Pinili kita. Ibig sabihin, kahit hindi ka mag 5 times, kahit hindi ka mag-worship sa akin ng devotedly, gawin mong lahat, exclusive, ikaw lang pinili ko. Pinili na kita. Katulad, gano'n din ang ginawa niya kay St. Paul. Ikaw ay 13th disciple na. Nang tinignan siya ni Sheikh Qadir Jailani, dahil Muslim si Sheikh Qadir Jailani, marami siyang knowledge. Sabi sa kanila Sheikh Qadir Jailani rahimahullah, Anta Allah la ilaha illa huwa. Ikaw na si Allah, ang lumika sa langit at saka lupa, wala nang iba kundi siya. Sakata syaitano, hindi nagsalitang syaitan. Tapos sinabi sa kanila Sheikh Qadir Jailani, nakita niya sa harap niya. Nasa harap niya, white, napakagwapo, nasa taas ng arsh throne. Sabi sa kanila Sheikh Qadir Jailani, Iksa ya adu wallah, umalis ka na kalaban ni Allah. Ikaw ay kinurse ni Allah Ta'ala. Pag sabi ni Sheikh Qadir Jailani ganon, Fatamazzaka dhalik nuru wa zara zulmah. Nawala yung lights, lumabas ang dilim. Sabi sa kanya ng Satanas, Ya Qadir, najawta minni min ilmika wa fihika. Laqad fatantu bihadihi al-qissa 70 rajul kulluhum dalun. Sabi ng Satanas sa kanya, Qadir, ikaw ay nasave sa akin dahil sa knowledge mo at sa belief mo kay Allah at sa pagpalo mo sa manhaj ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapos, at ikaw ay nasave sa akin dahil sa knowledge mo, pag-follow mo kay Propeta Muhammad at sinave sa knowledge mo sa Allah Ta'ala. At sabi ng Satanas sa kanya, Laqad fatantu bihadihi al-qissa 70 rajul kulluhum dalun. Sabi ng Satanas sa kanya, Qadir, 70 lalaki ang ginanito ko. Pinakitaan ko ng ganito. Lahat sila na dilud. Lahat sila napunta sa mali. Kasama na doon si St. Paul. Sa 70 na nagpakitang Satanas sa kanya para gamitin, para mangdilud sa religion, para ma-spread ang religion na mali. At doon, kasama si St. Paul. Pero si Sheikh Qadir Jailani, hindi siya nadala. Nang tinanong siya, Ya Sheikh, kayfa ta'rif annahu shaitan? Kayfa arafta annahu shaitan? Paano malalaman shaitan siya? Sabi ni Sheikh Qadir Jailani, biqawlihi, nung sinabi niya sa akin, Ana rabbuk, ako ang Diyos mo, walam yaqdir ay yakula an Allah la ilaha illa Allah. At hindi niya kaya sabihin ako ang Allah, wala nang ibang Diyos kundi ako. Masya Allah, hindi niya kaya sabihin ako ang Allah, walang ibang Diyos kundi ako. Ang kaya niya lang sabihin, Ana rabbuk, ako ang Diyos mo. At nang sinabi niya, sabi ni Sheikh Qadir Jailani, ikaw ay pinili ko. Lahat ng obligation sa Islam, pwede mo hindi gawin, maliban sa iyo. Hindi pwede, pero ikaw exclusive lamang. Sabi ni Sheikh Qadir Jailani rahimahullah, sino ako? Ako ay umma ni Propeta Muhammad. Sumunod ako kay Propeta Muhammad. Wala nang propeta maliban kay Propeta Muhammad. Siya ang last prophet ng prophet ni Allah Ta'ala. Siya ng pinakahuli. Wala nang propeta. Sino ako para piliin ni Allah? Masya Allah. Ganun ang mga tao minalits. Kaya nga sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-faqihu asyaddu ala syaitan min alfi abidin. Ang faqih, magaling sa religion, napakabigat sa Satanas kaysa libo-libong nananampalataya, walang knowledge. Adamul ilm, walang knowledge. Pwede sila dilud ng Satanas. By way of seeing, nakikita nila. So yun mga kapatid sa Islam, ang mga jin kumakain sila.
Yung mga inaalay nyo sa mga altar, kaya nga sinabi ni Allah, Ya ayyuhalladhina amanu innamal khamar wal maisir wal azlam wal ansab rijsum min amalis syaitan. O kayo mga nanampalataya, sabi ni Allah, ang alak at maisir, yung gambling, at mga ansab. Ang ansab, gumagawa ka ng altar, mayroong picture ng tao, may ribulto, nilalagyan mo ng pagkain, aslam, itinatawag tasyaum wa tafaul, good omens, bad omens. Lahat to, sabi ni Allah, rijsum min amalis syaitan. Ito ay filthy. Ito ay dumi ng Satanas. Galing sa handiwork ng Satanas, abomination. Fajtanibuhu, layuan nyo, la'allakum tuflihun, para maging success kayo. Pero tignan nyo mga ginagawa ng mga tao. Lahat, naawa ko sa mga non-Muslim, naniniwala sa mga multo-multo. Ang gumagawa lahat na to, mga jin, hindi nyo alam. Minsan nagpapanggap na mga kamag-anak nyo, ang tao namatay, wala nang magawa. Dalawa lang pag namatay ka na. Wala ka na kasing freedom eh. Pag nasa loob ka ng grave, doon mo na malalaman ang tunay na religion. So pag nasa loob ka ng grave, it's either iipitin ka na ng grave punishment, umpisa na doon sa grave, or magre-rest ka sa grave, ikaw ay believer. At hindi ka na makakalabas sa grave. Hindi ka pwede mag-request, Ya Allah, lalabas ako. Wala ka ng free will. Lalabas ako, magmumulto ako. Kaya makikita mo, iba-ibang klaseng multo. Pag multo ng mga non-Muslim, spirit goes. Pag multo ng Chinese, iba. Mayroon maputi ang muka. Pag multo ng Tausug, iba, parang zombie. Pag multo ng India, iba. Anong pinagkaiba ng multo nila? Parehas na tao. Sabi ng iba, kasi ang mga Muslim, pag nililibing, hindi sinisemento. Sa loob lang ng lupa. Kaya lumalabas ang katawan. Ang tanong dito, kung pupunta ka sa mga libingan ng mga non-Muslim, di ba nililibing sila hindi sa semento? Katulad ng mga mayaman na libingan, katulad sa Zamboanga, mayroong forest lake. Bakit lumalabas pa rin spirito? Kasi yun ang paniniwala ng mga non-Muslim. Bakit ginagawa ng Satanas yun? Para i-delude sila. Para maniniwala sila mayroon sa 3 days and 3 nights umiikot ang spirit. Ito naman mga Muslim, nagsasabi Muslim, maniniwala sila. Kung ang nagpipreach, believer, imam or ustads, inutusan sila magsala 5 times, mag-worship nag-iisa si Allah, wag gumawa ng katambal kay Allah, wag magsamba sa mga graves, wag maghingi sa mga patay, wag maghingi sa mga sumama lamang kay Allah Ta'ala. Ang ginagawa ng Satanas, pag namatay ang ustads na nagtuturo ng mabuti, kinokopya ang muka ng ustads. Ginagawa ng Satanas. Kinokopya. Pag living, ikopya agad. Tapos magpapakita sa mga tao walang alam. Tapos spread ang news. Sabi niya, si Ustads, nagmulto. Si Ustads, gawa nito. Sabi ng mga iba, hindi nag-aral sa religion. Sabi nila, kung ganyan ang Ustads na nagtuturo ng tama at mali, ibig sabihin mali pala siya. Hindi niya sinunod ang paniniwala ng ating mga ninuno. Siya ay mali, kaya napunta siya sa impyerno. Kasi ang perception ng mga tao, pag nagmulto, papunta sa impyerno. Pag hindi nagmulto, papunta sa paraiso. Paano mo nalaman paraiso at saka multo? Walang nakakaalam, Allahu Ta'ala lamang. Kaya mga Muslim, hindi tayo nagiging sigurado. Pag namatay, sabi mo, nandun na siya sa paraiso. Hindi. Sabi mo, Ya Allah, kaawaan mo siya at tanggapin mo siya sa paraiso mo. Hindi tayo katulad sa mga non-Muslim nakalagay na RIP. Bakit RIP? Rest in peace. Rest in peace, kahit ikaw gumagawa ng katambal kay Allah, sumasamba ka sa Diyos-Diyosan, sinabi mong Allah mayroon anak, na si Jesus anak ni Allah, tapos rest in peace ka, nag-live ka sa mundo. Nag-inom ka ng alak, gumawa ka ng kasamaan dito, hindi mo sinunod ang gusto ng Diyos, tapos sasabihin mo, rest in peace? Nandun ka na kay Lord? Hindi ganyan ang attributes ng believer, mga kapatid sa Islam. Ang believer ay, meron silang mutawadi, sila ay tawado, humble sila. Lahat, hindi nila pinagmamalaki ang kanilang good deeds. Bagkaw sinasabi niya, Ya Allah, gawin mo ang aming good deeds, ang mga aming pananampalataya, magiging rason, kaawaan mo kami, at kalulugnan mo kami at mamahalin mo kami, magiging rason makakapasok kami sa paraiso mo. Yun ang sinasabi. So yun mga kapatid, mag-ingat tayo. Ang mga jin, kumakain sila. Lahat namang inaalay nyo, silang kumakain. Yung mga multo na yung white lady, yung mga manananggal, yung mga duwende, lahat yan silang gumagawa. Ginagamit nila, sabi niya, ako yung kamag-anak mo, ako yung ganito mo. Pero ang totoo, hindi yung kamag-anak mo, ginakopya lang nilang muka. Kaya nila kopyahin kahit anong muka. Nakita mo sa dream mo, nakita ko si nanay, si lola, binisita ko sa dream. Ibig sabihin, malapit na kasi yung undas. Hindi ko sa binisita, bibisitahin ko sa papakainin ko. Ang tanong ko sa'yo, kumakain bang patay? Hindi. Kasi pag namatay na tong katawan na to, wala na, hindi na kumakain, nabubulok na to. Ang soul kumakain ba? Oo, good deeds. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, kung naglagay ka ng pagkain sa libingan, sino pinakain mo? Jinn. Definitely ang pinakain mo jinn, kasi ang jinn kumakain sila. Kaya sabi ni Propeta Muhammad, pag kumain kayo, ubusin nyo. Dilaan nyo, kainin nyo lahat ganyan kasi nandun ang blessings at huwag nyo tira ng Satan. Bakit? Kasi pag pinakain nyo sila, lalakas sila para mang-delude sa inyo. So, ganun. Ang Satanas, kumakain sila. Ang pagkain nila, Ang pagkain ng kanilang hayop,
tae ng ating hayop. Anong pagkain nila? Mga buto. Saan sila nakatira? Diyan sa mga gubat, sa mga puno. Pero gusto nila tumira sa mga tao para i-delude ang mga tao. Diyan sila nakatira. Diyan makikita sila. Kaya sabi ni Propeta Muhammad, kung alam nyo lang ang nakita ko, lumalakad ako ng gabi mag-isa, walang taong gusto lumakad ng gabi mag-isa. Kasi pag lumakad ka ng gabi mag-isa, marami kang makikitang satanas. So nakakala mo multo, sila lahat nagagawa. Pulang mata, ganito, lahat yan sila. Lumilipad, papunta sa langit, manananggal, lahat sila yan. So inshallah ta'ala mga kapatid sa Islam, yun ang sinabi ko sa inyo according sa loob paniniwala ng Muslim. Inshallah ta'ala, hingin natin kay Allah ta'ala, i-guide tayo ng Allah ta'ala para i-guide tayo ng Allah sa tamang lasat, malaman natin ang katotohanan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.